What's up mga idol? Let's have a quick comparison ng best underbone na meron ngayon tayo dito sa Pilipinas. Again, from Honda Philippines Incorporated, newest underbone Winner X 150 standard version. At syempre, go-compare natin to sa newest model din from Yamaha Motors Philippines Sniper 155 standard version. Again mga idol, titingnan natin lahat ng kanilang mga specs, features, at compare na rin natin pagdating sa kanilang presyo. Mapa-cash payment man yan or installment. Mga idol, from Yamaha Motors Philippines, available na nga po ang bago nilang Sniper 155 standard version. Dalawang kulay ang ating pagpipilian para dito. Itong nasa ating video, cyan color with combination of bright red at yung isa pa nilang kulay na available, race blue color naman. Siyempre po mga idols, napakahirap na pong pumili ng bagong motor ngayon dahil lalo na kung underbone category yung napupusuan mong ilabas. At depende na yan sa inyo mga idols kung ano yung mas prepare ninyong model. Depende sa tumitingin yan. At pinaka-importante, siyempre, nagbe-base pa rin tayo sa kanilang specs at yung features ng motor na to or model na to. Plus, siyempre, yung kanyang presyo. Yan yung mga basehan natin bago tayo bumili ng isang motor. At sa dalawang model na to, from Honda and Yamaha, pagdating sa quality and pagkakagawa ng kanilang mga motor, talagang swabe yan, panalo. At sa reliability, again, maaasahan na natin yan. Long time na sa ating motorcycle industry itong dalawang brand na to. Mga idols, ito po, tingnan natin lahat yung kanilang specs at features. At sigurado kung ngayon pa lang, pagkatapos yung panoorin to, makapag-decide ka na idols kung ano yung mas prepare mo at mas pipiliin mong model or brand mga idol. Siyempre pagdating sa ating mga ibang model ng underbone, meron pa tayong Suzuki or sa SYM Pero itong dalawang to, sila lamang yung naglabas ng 2024 new model. Kaya saktong-sakto yung comparison natin para sa dalawang ito. Standard version ang ating pinag-compare. And para sa 2024 Yamaha Sniper 155 standard version, meron itong bagong SRP, 125,900 pesos na po ang ating bagong presyo. From the old model 2023, 123,900. So 2,000 pesos po ang in-increase ng Yamaha Motors Philippines para dito sa ating bagong standard version na may dalawang kulay, cyan color at race blue. Yan po yung pagpipilian nating kulay para dito. Mabibili nyo na yan mga idols dito sa mga Yamaha store na malapit sa inyong lugar. Para sa Honda Philippines Incorporated, ang Winner X standard version naman, pagdating sa kanyang specs and engine, 149cc ang total displacement. Yan po ay single cylinder, 4 valves, double overhead camshaft, at syempre pa liquid cooling with Honda's program fuel injection. And 6-speed manual transmission with electric start, equipped din to ng assist and sleeper clutch. So mga idols natin, ang bore by stroke nito 57.3mm by 57.8mm. At para naman sa kanyang compression ratio, 11.3 by 1. Mataas pa lang compression ng ating Honda Winner X na to. Max power nito 15.4 HP at 9,000 RPM. At maximum torque naman nito ang ating Winner X, 13.5 Newton meters at 7,000 RPM. Pagdating naman sa ating Yamaha Sniper standard version, 155cc ang kanyang total displacement, liquid cooling, fuel injection by Yamaha, single cylinder, 4 valves, at ito po ay naka-single overhead camshaft. Equipped din po ito ng assist and sleeper clutch at meron din siyang BBA or variable valve actuation. Plus transmission ito ay 6-speed manual at ito po ay pwede nyong start via electric din mga idol. Ang bore by stroke naman ng Sniper ay 58mm by 58.7mm. Mas mataas At syempre pa para sa ating compression ratio, 10.5 by 1. Mas mababa pa lang compression ni Sniper 155 mga idol. At syempre pagdating naman po sa ating max power, mas mataas to dahil 155cc to. 17.7 HP at 9,500 RPM at 14.4 Newton meters naman ang maximum torque nito mga idols. Syempre pa sa top speed, hindi naman nagkakalayo itong dalawang to. Para sa atin namang suspension, ang Honda Winner X, naka-telescopic conventional forks to. Sa likod naman, naka-monoshock yan via swing arm. Kagandahan yan mga idols, Showa brand po ang ginamit nila dito at talagang medyo katabaan po ang kanyang pinaka-front shocks para dito. Pagdating naman po sa ating Sniper 155, ang kanya namang chassis, front suspension,
naka-conventional telescopic forks din po nilagay ng Yamaha dito. At kung i-compare mo to sa Winner X, mas payat yung kanyang conventional forks na yan. Para naman sa ating likuran, yan din po ay same na naka-monoshock, bias swing arm mga idol. At para naman sa ating comparison sa kanilang suspension, I think mas okay yung Honda Winner X pagdating sa front shocks niya, no? And sa category naman ng braking power, ang front brake ni Honda Winner X, naka-wavy disc yan, 1-pot caliper. Same din sa kanyang likuran, wavy disc din with 1 piston, Nissin caliper yung ginamit nila dyan. Sa atin namang Sniper 155, naka-round disc naman ito, 1-pot caliper din ang ginamit. Siyempre pa, pagdating sa likuran, same din yan, round disc with 1-pot caliper. Nissin din po ang ginamit ng Yamaha dito. So almost the same sila, no? Ang nagkaiba lang yung klase ng kanyang disc. Naka-round sa ating Yamaha at naka-wavy disc naman para naman sa ating Honda. At pagdating naman sa ating wheels, ang Honda Winner X po ay naka 10-spoke black alloy cast wheel po yan. So 10-spoke yung kanyang design. Para naman sa ating sukat ng gulong sa harapan, 9080 by 17 inch tubeless ang ating ginamit para sa standard version. Sa likod naman, ang sukat dyan, 120/70 by 17 inch tubeless din yan. At ang brand po na ginamit ng Honda rito sa ating standard version ay IRC. So yun po yung brand na ginamit para sa standard version yan. Pagdating naman po sa ating Sniper 155 standard version, ang kanya namang wheels dito ay naka 5-spoke. Kita naman po yung kanyang design. Pero tingin ko, depende na po sa inyo yan kung ano yung mas prepare nyo yung design at style. Ano. Sa akin, okay itong design ng Sniper 155. 5-spoke siya, alloy cast wheel. At syempre pa, ang sukat ng gulong sa front tire nito ay 9080 by 17 inch. Sa likod naman, 120/70 by 17 inch. Ang ginamit naman nilang tire brand dito ay Maxxis. So sa mga idol po natin, same lang sila ng sukat ng gulong. Ano. And para sa dimension, ang wheelbase ng Winner X ay 1,278mm. Ground clearance nito, 151mm ang kanyang sukat mga idol. At sa kanyang total weight or wet weight, 122 kilograms naman ang sukat ng Winner X. So medyo mas mabigat po talaga ang ating Winner X dito. Pagdating naman sa kanyang seat height, 795mm po ang sukat ng ating Winner X. So dito mga idols, saktong-sakto lang din, konting tingkayad lang tayo dito pero halos abot din natin yung floor pag tayo po ay nakasakay sa Winner X. Pagdating naman sa ating Sniper 155, ang kanyang dimension 1,290mm ang sukat. So mas malaking tingnan pagdating po sa ating Sniper. Ano? At ang kanyang ground clearance 150mm naman. So almost the same lang din sila, 151 kay Winner. Para naman sa ating bigat, mas magaan po si Sniper 155, 119 kilograms. Included na dyan ang gasolina at yung oil. Pagdating sa ating upuan, yan naman po mas premium ang datingan ni Sniper. Two-tone yung kanyang style at syempre pa may stitches pa yan, mas mapormang tignan. Pagdating din sa ating sukat ng seat height ng Sniper, 795mm ang sukat niyan. Pareho lang sila, identical lang sila ni Winner X ng sukat. Ano. Kaya itong dalawang underbone model na to ay perfect sa mga Filipino riders mga idol. Kahit ang height mo 5'3", 5'4", kayang-kaya nyo pong i-ride to, komportable kayo. And para sa upuan o seat cover naman ng Winner X, napakasimple lang niya, ano, hindi siya kagaya ng Sniper na mas elegante yung dating kasi nga two-tone. Para sa fuel capacity ng Winner X, yan po ay 4.5 liters yung kanyang total gas na may kakarga natin. Fuel consumption naman ito, 52.3 km per liter. Mas matipid po talaga ang ating Honda Winner X pagdating po sa kanyang mileage or fuel consumption. Kaya goods na goods po ito pang daily commute pag ginawa po natin itong service pang pasok natin sa ating work, mga idol. Ang ating namang Winner X, wala itong USB charger, pero ito po ay naka-smart keyless system. Katabi na rin yung bukasan ng upuan niyan. Ito po ay meron na rin equipped na anti-theft alarm at answer back system. Yun yung kagandahan dito sa ating Winner X. Mas convenient para sa atin. At binagayan pa yan ng kanilang fully digital instrument panel para sa ating Honda Winner X. Colored pa yan. Kaya yung display natin, kitang-kita mo kagad yung information dyan mga idols. Meron tayong gear indicator, yung ating speedometer, RPM, lahat po yan LCD. At kitang-kita mo lahat yan. Yung ating namang pinaka-handlebar, ito po meron siyang pass switch pero wala siyang hazard lights.
And para naman sa ating Sniper 155, fuel capacity nito total 5.4 liters. So mas marami po tayong may kakargang gasolina sa Sniper natin. Lamang siya halos ng almost 900 ml or kulang 1 litro na yan. Fuel consumption nito 45 km per liter. Doon lang lumamang si Winner X. Mas matipid si Winner 52. Pagdating naman sa ating ignition, naka-ordinary keto with shutter lock para sa ating Sniper. And for added convenience, nandiyan na rin sa kanyang susian yung bukasan ng ating seat, yung ating upuan. Kaya mga idols, ano yung mas prepare ba ninyo? Mag-leave kayo ng comment. Gusto nyo ba keyless or gusto nyo naka-ordinary key? Kasi minsan meron ding mga mahilig talaga sa ordinary key lang kasi nga mas less hassle. Meron din kasing benefits yan, especially pagka medyo tumagal na yung inyong unit. Siyempre, minsan yung battery natin, hindi na natin na-maintain na maayos, naglolobat yan. So nagkakaproblema yan, lalo na kung in-start nyo via keyless. Siyempre pagka naka-ordinary key, mas okay din. At ang ating Sniper 155, ang kaganda naman dito, meron siyang hazard lights mga idol. At siyempre meron din siyang passing switch. Naka-integrated na yan dun sa ating high and low beam. And para naman sa ating LCD display ng Sniper, yan po ay fully digital din mga idols. Very informative din, kita mo na lahat ng information dyan. And when it comes naman sa ating ilaw, pagdating sa Honda Winner X, all LED po ang lahat ng ilaw nito, headlight, signal light, tail light. At maangas din yung parang kilay na kanyang daytime running light para dito sa ating Honda Winner X ito. Yan, nasa gilid po ng kanyang body yung pinaka-signal light nito. At sa likuran naman, kita nyo yung kanyang tail light dyan. Talagang super visible yan. At meron pa tayong equip din dito na bank angle sensor. Yun ang kagandaan din sa ating Honda Winner X. Another safety features yan. Well, sa ilaw naman ng Sniper 155, ito lang nagustuhan ko, separate yung kanyang high and low beam. Yung pinaka-low beam niya nandyan sa may handlebar. So dyan, pag lumiliko tayo, maiilawan mo yung nilikuan mo. At yung kanyang high beam nandun sa kanyang body mga idol. So sa akin, mas okay yung ganyan. Mas maganda yan, lalo na kung gabi tayo nag-rides mga idol. At sa ating mga Sniper 155, ang headlight nito, tail light, ay pareho pong naka-LED yan. Pero pagdating sa ating signal light, yung winker natin, halogen bulb type to. So hindi siya all LED na kagaya po ng Winner X. Pagdating sa ating daytime running light, napakaangas din yan yung sa ating front na yan. So yan po yung kanilang pagkakaiba mga idols. Meron silang kanyang-kanyang benefits at mayroon din siyang kanilang disadvantages. Pero overall, maporma po talaga tong ating Sniper 155. Para naman sa presyo nito, 125,900 yung ating 2024 model. New price na yan. Installment naman, down payment, 18,800, 24 months, 7,584, at 36 months, 6,011 pesos. Ang rebate naman ito, 200 pesos kung maaga ka magbayad. So yan po yung ating difference ng dalawang to. Pareho silang magandang pagkakagawa, quality, reliable. Depende na po sa inyo kung ano yung mas prepare ninyong styling at design plus yung kanilang features. Ang ating namang standard version ng Honda Winner X, 123,900. So mas mura siya ng 2,000 pesos. Ang installment naman ito, down payment, 20,000, 24 months, 7,256 at 36 months, 5,753 na may rebate din na 200 pesos mga idol. Dalawang kulay yan sa ating Winner X. Meron tayong white and red. Sa Sniper naman, meron tayong cyan at blue color yung pagpipilian natin. So yan, pareho na pong available tong dalawang model na to. At mabibili nyo na yan sa inyong mga preferred na mga kasa o dealer. Depende po sa inyo yan. Magkakaiba po ang price range nila o yung kanilang installment. So yung binigay nating installment sa inyo, sa isang kasa lang yan. Pero kung ibang kasa naman yung pupuntahan nyo, mag-iiba rin po yung presyo niyan. Kaya mga idol, pwede na kayong mag-apply kung ano pong gusto nyong bilhin. At sigurado ko makapag-decide ka na ngayon ano yung mas prepare mong underbone standard version ngayong 2024 mga idol. Again, huwag niyong kalimutang mag-leave ng comment sa ating video. Ano po yung mas nagiging mas ahead sa inyo na model. Siyempre, gusto kong makita yung inyong mga comment mga idol. Like and follow nyo yung ating FB page. Ipopost po natin lahat ng mga update natin dyan. Kaya lagi po kayong tumutok sa ating YouTube channel. Right po sa inyo mga idols at ciao!